masagana at mapayapa. Sa buhay at kabuhayan, kasarian at paniniwala. Siya nawa, siya nawa, siya nawa, at siya nawa. Stop the war! 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 Miss ko na si Papa at ang aking buong pamilya, ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit na may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang nag-iisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ng buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala, sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Bahal sa tulong, balang kakamot-kamot sa tatan. Okay, nagbabalik po ang Ugnayan Media Forum dito pa rin po sa Kakampi Online. At sa ating Monday edition, kapiling po natin ang usual, ang station manager, Madam Fe Nicodemus, kasama si Vicky Custodio at yung Kuya Robert right here. Kuya pa lang ako pero haba na ng balbas. Sabi nila, lolo na ito ha. Okay. At syempre, special... Mag-gano ka muna ha. At sa ating pong mga viewers, siyempre sa gusto mag-react, magtanong, sa oras na po natin, 10:35 in the morning, ay pwede po kayong tumawag sa telephone number 788-3607, 553-8656. At siyempre, www.ustream.tv/channel/Kakampi Online. At syempre, nalagdagan ko lang yan. Google po. Nasa Google, ano na tayo, i-Google lamang po ninyo ang Kakampi Online at lalabas na doon. Hanapin lamang ninyo. Search mga Fe Nicodemus. Oh, syempre. Mapapanood nyo rin live itong ating programa. At syempre, sa blogspot natin, kakampi/news.blogspot.com. Pwede na. At thank you very much sa 20,000 na nanonood sa atin. Oh, yan ngayon. Tingnan nyo nga. Okay, nadagdagan na daw. Nadagdagan na naman. 20,001. Hindi, yun yung maintain talaga. Pero everyday, meron tayo mahigit 2,000 ang naka-watch atin. At ang nakakatuwa nito, aba, ay napakalakas tayo sa ibang bansa. Lalong-lalo na Middle East. Yan. Sige, ang mga taga-Alcobar ang nag-ano sa'yo at saka yung Saudi, Alcobar at saka yung mga taga-Hong Kong ang nagpag-guest sa'yo dito. Meron kaya yata doon kabig eh. Well, anyway, sige, balik tayo. Okay, sa ating pong panahon, Maria Cristina Castillejos, ang Assistant VP ng iRemit. Okay, paano po yung ating kababayan? Meron tayo sa labas na... Hello, nasa kabilang linya natin si Kapitan Joseph Davis Abrasaldo ng Barangay 2, Santa Cruz, Laguna. Magandang morning, Kapitan. Magandang umaga po, ma'am. Ano po mapag-lingkod ko po, ma'am? Sir, ano ba ang sinasagawa dyan ngayon? Kasi napag-usapan natin kanina, mayroong ata dyang sinasagawa nga Quezon Puti Festival. Ano ba yan?
Yes, ma'am. Ito po Quezon Puti Festival po, ma'am. Ito po ay 11 taon na po ito na ginagawa po ng aming pong bayan sa pamumuno po ng aming pong mayor na si Mayor Dennis Panganiban at yung dahil po sumunod sa kanya na si Mayor Ariel Magcalas. At ngayon po, bumalik po ang aming pong mayor na si Mayor Panganiban. Dahil-diretso po ang Quezon Puti Festival. Ito po ay nagaganap po tuwing buwan ng April, ma'am. 1 week celebration po, ma'am. Sir, ano ito bang sinasagawang ito? Ano ba ang plan ng ating mga kababayan dyan sa Rizal? Mas dumami ba o talaga ng mga kumunti just because nagkasabay this coming election, marami tayong mga kababayan kampanya na? Ganito. Kung kasi po ang tema po ng aming ngayong taon, tema po ng aming Quezon Puti ay ako'y anak ng Santa Cruz, Laguna. Marangal at tapat, alikain kung laging kagalingan lahat. Ayun po ang aming. Kung kasi po, ito po yung nag-start po ito kahapon, ma'am, sa 7 a.m. sa Panrang, takbo para sa bayan. Tapos ngayon pong araw na ito, Monday, kayo ng 6 a.m. nagsidik parade kami. 1,000 hakbang para sa bayan. Tapos sinundan po ito, ma'am, ng Thanksgiving Mass, yung isang pasasalamat. Ngayon pong 10 a.m. Opening po ng trade fair, yung mga kalakalan po. Doon po, ginanap po ito sa Liwasang Bayan. Tapos mamaya 1 p.m. Meron po kaming bangka race, yung karera po sa Ilog. Saka po yung fluvial parade, yung pagoda sa Ilog. Then alam ko ngayong 5 p.m. magkakaroon po kami ng inter-barangay singing contest. Ito po yung direkta ng barangay. Lahat po ng mga barangay dito ay nag-submit po kami ng mga participant para sa singing contest po ito. Then bukas po ng 9 a.m. April 9, day 3 po yun, magkakaroon po ang munisipyo ng Potex Civic and Drawing Contest sa Santa Cruz. Din po gagawin po yun sa municipal lobby. Then 1 p.m. magkakaroon po ng Santa Cruz Gay Costume Parade. Then 7 p.m. ma'am, Death at Night, pagkatanggal ng mga guro. Tapos ma'am, sa Wednesday, day 4 po yun, 7 a.m. magkakaroon po kami ng Bible quiz. Yun po ito po magandang balita. Gagawin po yan sa Santa Cruz Elementary School. Tapos 7 a.m. din po, magkakaroon din po kami ng what they call this, Quezon Puti Cook Fest Santa Cruz. Yun po yung mga magpapakita po kayo ng mga pagluluto na meron pong na may mga sangkap po ng Quezon Puti po. Then 1 p.m. search for Binibini Santa Cruz Pre-Budget and Talent Search. Doon po yung gagawin sa San Salmon, Gatid Santa Cruz, Laguna. Then 7 p.m. Mayor's Night po. Ito po yung mga parangal sa mga tanging mga ng Santa Cruz. Kailan yung kapitan? Ma'am, sa 7 p.m. Ma'am? Kailan ang parangal natin sa ating mga Mayor's League? Sa April 10 po, 7 p.m. Yun po pinararangal lang po ang mga natatanging mamamayan ng Santa Cruz. Yun po yung mga may mga naiambag sa bayan ng Pilipinas na pinanganak dito sa Santa Cruz, dito nakatira sa Santa Cruz, yung pa itungkol po yan tungkol sa siyensya, yun po mga mga bagay sa culture, sa art, lahat po ng ibang talino nila na bibigyan po sila ng pararangal. Tapos, ma'am, sa April 11, yun po ay Webes, kakaroon po ng 7 ng umaga ng Carabao Beauty Contest. Ito po yung Talabaw po aayusan po at nagagandahin. Then 7 p.m. Ginoong Toda, ito po yung Tricycle Operation Driver Association. Binigyan po nila ng pagkakataon ang mga magka-tricycle na magkaroon po ng Ginoong Toda Santa Cruz. Then April 12, Friday, ito po yung medyo masaya-saving to. Mag-start po ng 6 a.m. Ito po yung tinatawag na street dancing. Ito po yung sayaw, tunog at kulay. Ito po yung alam ko po ay 15 barangay ang nag-participate para sa street dancing po nito. At 7 p.m. search for Binibini Santa Cruz, ang pinakamagandang dilag ng bayan ng Santa Cruz. Then April 13, last day na po ito, Bike for Run, padyakan para sa bayan. Yun po ang aming 1 week celebration po ng Quezon Puti Festival, ma'am. Kaya kung kayo makakapunta ng Santa Cruz, in-invite ko po kayo na tignan po ninyo kung ano po ang aming Quezon Puti Festival at makikita po niya dahil alam po natin lahat na ang dalawwigan po ng Laguna ay marami pong mga festival. Kahit po ngayon po namin ito dinadaos.
Kap Joey, may kadagang katanungan dito ang aking co-partner na si Mr. R.B. Castro. Okay, good morning po, Kapitan. Okay. Good morning po. Ay, taga Laguna rin po ako. Ay, taga saan po kayo sa Laguna? Ay, malago po ang aking balbas, kaya taga Laguna ako. Pero dumadaan lang po ako dyan pag ako mag-overnight. Ayan. At kapaikot-ikot naman tayo, no? Taga Santa Rosa po ako. Kapitan, masarap po yung kesong puti dyan. Okay. Ng load. Ito, Another bibigyan call pa namin yan. kayo ng load. Tawagan na lang ulit. Start doon. Well, anyway. Sige, ayun. Habang tinatawagan siya, masarap yung kesong puti, ha? Diba? One Dati week ako kumakain celebration yan. yan eh. 1 week celebration. oo. Yan. Sinasabi, it's more fun in the Philippines. Yeah, Kaya yeah. dapat, abay, puntahan natin itong Laguna. Nag-imbita naman, narinig naman natin, Nag-invite. nag-imbita si Kapitan Joey. Nag-invite ba? Oo. Ano naman po kanina sinasabi niya eh. Ay, inimbitahan po namin kayo. Ayan. Ayan. So, yan. It's more Tatanong ko fun kasi here in the yung- Philippines, di ba? Tatanong ko na medyo high-tech na ngayon, ano? Paano ba nila i-deliver yung kesong puti Ay, nako. dito sa Kakampi? Madali lang yan. Pag dadaan siya ng from Tanay, dadaan ng Binangonan niya. Pag dumaan ng Binangonan, dadaan ng Kakampi. Teka, Ayan. saan ba yung binangonan? Sa Rizal. At baka pagdating dito, hindi na masarap. Mawalik na yata. Ayan na, sa kabilang linya uli natin. Okay, Kapitan Joseph Davis Abrazaldo. Yes, sir. Good morning po, sir. Ang ganda ng inyong pangalan, ha? Siguro maganda rin itong ating sagot. Dahil ang concern ko po, napakasarap ng kesong puti. Meron ba itong sa festival ngayon, may libre tikim ba? Meron naman po, kung kayo po Kapitan, ipupunta po nag-ayos dito, ka ng sagot. wala pong problema. Hindi lang po tikim ang aming gagamitin yun. Kainin po namin kayo ng kesong puti na. Yan. Okay. Yan, Alcohol po. Ikalawang tanong. Meron Apo. ba itong ikangay pagbabago ng presyo makatapos ang inyong Kesong Puti Festival? Baka pag natapos na ito, ang presyo maging doble na. Hindi naman po. Kung ano po ang presyo po nung nakaraang taon, yun pa rin po ang presyo ngayon. Talaga, kasi po ang number one po talaga namin na naipakita dito na Santa Cruz po ay kilala po sa Quezon City. Alam po natin lahat na Okay. hindi po Santa Cruz na po. Ikatlo pong tanong, Kapitan. Bayan pa rin po. Apo. Ikatlong tanong. Apo. Meron pa bang discount ang senior citizens? Nasa na yung Star Trek si Kapitan. Katanungan, siguro noong po lahat po noong po ng bagay na pag-uusapan naman po, siguro kahit hindi naman po senior citizen, minsan ipagtanong po. Okay. Ikapat na tanong po. 11 taon na ang ginagawa ito, patuloy na gumagawa ang Santa Cruz ng Quezon Puti. Yan po ba'y galing pa sa Kalabaw o baka may ibang Kalabaw na pinanggagalingan yan? Hindi ba nauubos ang Kalabaw dyan sa Santa Cruz? Hindi naman po. Ay ma'am, sorry. Sir, may balbas po ako. Sir ako. Ako, sir. Sa pagkakaalam ko po kasi, ang gatas po ng na ginagawa sa Quezon Puti ay iba po, pagka po pinakapos ay umaangkat din po sila ng gatas po sa ibang bayan po ng lawigan ng Laguna kasi meron po time na talagang tapos po talaga ang bayan ng Santa Cruz sa gatas po. Kaya ang pagkakaalam ko po ay magkakaroon po ang programa ng munisipyo tungkol po sa pagpapadami po ng kalabaw para po ma-sustain. Yung pagkukulang po sa mga gatas po ay ma-sustain po sa paggawa po ng Quezon Puti po. Okay, marami po salamat, Kapitan. Hangad namin ang matagumpay na papalaganap ng hanap buhay at kalusugan sa bayan ng Santa Cruz at mangkaratig bayan ng Laguna. Maraming salamat po sa patikim na ipadadala nyo Quezon Puti dito sa Kakampi Online Studio. Okay. Kapitan. Nakakasa po kayo. Apo. So, Kapitan, ito naman ang tanong natin. Huling-huling tanong natin to bago namin Apo. kayo bitawan. Ang tanong lamang po ay, ano ba ang kaibahan ng Quezon Puti ng Santa Cruz, Laguna sa ibang bayan? Yan. Very brief po. Oo. Anong kakaibahan yan? Ma'am, ganito po. Kasi po ang amin po kaya sa inatikman ko na po at talagang tinatatilit po namin. Hindi ko masyadong masasagot ang inyong katanungan dahil
Kasi po, hindi ko pa po natitikman ang Quezon Puti po ng ibang bayan. Opo, kaya ayoko nang po sabihin na mas masarap po. Kasi siyempre, dahil po yun sasabihin. Siguro din po, masarap din po yung Quezon Puti din po nila. Kaya lang po, kami lang po siguro yung napa-famous kasi dahil talagang matagal na pong gumagawa ang bayan po ng Santa Cruz po ng Quezon Puti. Yung pong ibang bayan po ay, kumbaga sana para bang nagaya na po. Pero hindi ko naman po masabi na baka mas masarap din po yun. Kaya kasi Santa Cruz pa lang po ang aking pong natitikman. So, ibig sabihin nito, ang kakaiba, packaging ba? Hindi. O yung bang lasa, baka may preservative sa inyo. Wala. Lahat, di ba? Wala naman po talagang po talaga. Meron po talaga kasing mga ibang gumagawa talaga na hindi na yung tulad ng dati na hindi ko masabi kung preservative pero meron silang ibang chemical na hinahalo ngayon. Pero yun po talagang from the barangay ng Bagong Bayan, yun po ay talagang puro po talaga yun. Kung ano po yung kinagisnan nila na paggawa ng Quezon Puti ng pangsunod ng panahon, yun pa rin po ang ginagawa po nila. Kasi po, ayan po yung pong iba ang ginagawa po hindi na po nila nilalagay sa sa dahon ng saging, nilalagay na po nila sa mga cups na may takip. Pero na-realize po namin pagka-tinikmo po namin, parang mas gusto pa rin at mas kinasasilik yung talaga nakalagay sa dahon ng saging. Para talagang mas kakaiba ang lasa. Okay. Puti talaga. Okay, magkatanungan pa si Bames bago natin bitawan. Kapitan, tanungin ko na, kanina sa festival tayo, tanungin ko na, paano na at kamusta na dyan ang kalakalan dyan ngayong kamusta ng ating Congressman Egay San Luis? Nakatawa kayo. Si Congressman po. Yes. Okay po. Si Congressman San Luis po, alam po natin na siya po ay kongresista ng ika-4 na distrito at alam po naman natin na siya tumatakbo po bilang gobernador ng lalawigan po ng Laguna. Ay patuloy po rin po ang kanyang pangampanya at programa po para sa amin sa ika-4 na distrito. Hindi po namin masabi ko ano po talaga ang lagay at katayuan po ng amin pong kongresista po ngayon na tumatakbo bilang governor po ng Santa Cruz. Pero sa tingin ko naman po okay naman po dahil napakihirap naman po magsalig dahil ito pa on air po tayo. Pero po gagawin po namin lahat kung sino po ang dapat at nararapat iboto. At ito po sa lahat, isa po malinis na election po ang aming pong hinahangad sa lalawigan po ng aming Laguna dahil basta kung sino po ang manalo, susuportahan po namin. Maraming salamat, Kapitan Joey ng Santa Cruz, Laguna. Opo, ma'am. Ma'am, binibigyan ko po kayo ng pagkakataon kung kayo makapapunta po ng Santa Cruz, Laguna, ay kontakin lang po ninyo at nang makita po ninyo kung ano po ang kaganapan at nangyayari sa anong pong Quezon Puti Festival at na masabi din po ninyo na kung ano po ang kagandahan po na aming pong festival, ma'am. Okay, thank you very much. Yan po si Kapitan Joseph Davis Abrazaldo ng Barangay Poblacion 2 ng Santa Cruz, Laguna. Thank you very much po. Okay, balik tayo sa ating studio at ito na naman tayo sa ating talakayan. Ang talakayan, alam mo, ngayon ko lang nalaman, tingnan mo yan, partner sa inyong dalawa. Hindi pala bangko itong kausap natin. Yabo ko pa bangko ko. Hindi pala, sorry po. Sorry, tao lang. Nagkakamali lang. Sabi ko pa makinig po kayo, manood po kayo, kasi may mga bangkong darating. Yung pala anyway, balik tayo ngayon. Ulitin natin. Andito pa rin katabi natin. Walang iba kundi ang Global Sales and Marketing Marketing Department, ang Assistant Vice President, Maria Cristina S. Castillejo. Ano mo nga pala si Dayan Castillejo. Kaapelido lang. Malay mo, di ba? Di ba? Sige, ayan. Tanong ulit natin kasi may mga papasok ba siya? Sige, ito mo na. Ano ko lang yung tanong ko bago ibibigay kay Michael. Ang tanong lang natin ngayon ay bakit nga ba? Kasi 2001, partner. 2001 nung itinayo ito. 2001? Oo, 2001. Bakit may I-remit? Yan. Bakit may I-remit? May I-remit para mabigyan
yan ang ngiti ang bawat padala ng ating mga kababayan because alam niyo po ang ating mga kababayan kailangan talaga nila nung mapapagpadalhan o magagamit na facility na maaasahan nila, garantisado at mabilis. Alam niyo naman kapag ka nagpadala sila kailangan agad-agad nila itong matanggap. Yun, may ngiti sa mga labi. Parang gano'n. Kasi ko alam mo ba, nung nagre-remittance sa Debra, kukunti pa lang yung mga remittance center noon na bangko. Ang haba-haba ng Pinas, Sus Mariosep, mamatay-matay na ako. Pero Hindi, ngayon, alam mo, napapansin ko, ang ngumiti, hindi lang ngiti halakhak na, maglalaman, may darating na pera. Ho, 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 ho. Pupunta na yan. Masayang masaya yung kababayan natin. Pero yung nagpapadala, hindi ko malaman kung nakangiti. Pero sa magitan ba ng iRemit, talaga bang mapapangiti rin ang magpapadala? Mapapangiti sila, Robert. Kasi Bakit po? syempre, Bakit? ang mga naghahanap buhay kasi sa ibang bansa, iiwanan nila ang kanilang mga mahal sa buhay dito. At sa bawat patak ng kanilang pawis, no, sa kanilang hirap para maitaguyod ang kanilang mga pamilya rito, dapat lang na mapangiti sila na tuwing sila'y magpapadala, alam nila na ito ay mabilis, garantisado at maasahan. Yun nga ang point po natin. Kasi marami na po nag-ooperate ng remittance center Tama po sa yun. Hong Kong. For example, That's true. papadala rito. Ay kung halimbawa, gusto ng isang Pilipino na sarado na yung ibang mga remittance center, gagamitin ang facilities ng iRemit. Paano po ba sila mag-a-avail ng ganitong mga facility? You mean they want to open or Yeah, to paano be po in magpapadala? partnership? Yung pong Kung magpapadala. They would just walk in sa ating opisina, papasok lang po sa ating mga opisina, sa ating mga branches na nabanggit ko po, at mag-fill up lang po sila ng form doon na sasabihin nila na ito ang aking pangalan, ang aking address, kasi ito ay requirement po ng ating AMLA, no? Hindi po sila maaaring magpanggap na siya nga po ay si Juan, kung hindi naman siya si Juan. So, kailangan niyang mag-fill up ng form. Hindi po ito membership. Ito lang po ay patunay. Pinapatunayan lang natin na siya nga po ang ating kausap. So, pag siya ay nag-fill up na nito, na kakapture na natin yan sa ating computer para sa kanyang muling pagpunta, sabihin na lang niya na ako si Christina at ako'y magpapadala sa aking beneficiary sa Pilipinas. Para madali na siya. Meron po mga tinatawag na limitasyon. Opo. Ng oras na mga taga Hong Kong, limitado lang pag Sunday. Ay, totoo po yun. Okay, paano po sila magpapadala ng pera sa Pilipinas kung ito'y working days? Kasi hindi sila pwedeng lumabas ng trabaho. Opo. Okay, maliban, maghahanap pa sila, sasakay pa. Meron pang isang conveniente, mabilis na paraan para anytime, 24 hours ika mo, pwede sila magpadala at their own real time. Opo. Ang unang-una pong pamamaraan sa ngayon ay ang magpunta po sa opisina. Kung po gusto nila itong they have 1 day off kasi during the week. That's the only time they go. Sa ngayon po, ang ginagawa nila, pag hindi sila pwede magpapunta, alam nyo naman ng Pilipino, sanay na makikipaki. So, pakisama mo na ito sa pagre-remit. So, nandun naman na yung kanyang pangalan sa ating database. Okay? So, kung gusto naman po niya na online, pwede po silang, we are just about to launch actually yung ating idol also in Hong Kong para po mapadali po ito sa kanila. In Singapore, we already have yung iBilis, yung No Queue for You, para hindi na po nila kailangan din magpunta ng opisina dahil sa Singapore, napakahaba po ng pila sa iRemit. Alam niyo naman na ating mga kababayan, syempre, tayong mga Pinoy. Gusto natin, we are loyal to our service provider. Ganun ang mga Pinoy they are very loyal, no, users ng iRemit. So meron na naman tayo nakuha. Idol, may iBilis pa. Di ba? iBilis, opo, sa iBilis, Singapore. tama? Oo, sa iBilis kasi no queue for you dyan, walang kung ayaw nila ng pila, maaari nilang gamitin yung facility na yan. Okay. So, sa kabila may tatanong sa atin si Michael. At pagkatapos, meron tayo saan tayo? Meron? Sa labas? Meron Sa tayo? Rembrandt? Okay, sandali lamang. Sabihin mo, Oo. sandali lang. Okay, sige. Yes ma'am, marami kasing remittance center ngayon Huwag sila basta-basta magpapadala ng mga remittance center na ng remittance
Doon sa mga hindi accredited ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Opo. Kayo po ba ay accredited din ng Bangko Sentral ng Pilipinas? We're not only accredited, we are being governed actually by Bangko Sentral. So, makakaasa po sila doon. Kaya doon po nanggagaling ang ating pagiging reliable. Dahil, syempre, medyo pinaghirapan nila yung pera na yan. Oo, no? yan. So, ayan at saka, ito ay mga Filipino-owned, di ba? Puro Pinoy ang nagmay-ari. This is 100% Filipino-owned. Diba? Saan ka pa? Diba? Kaysa naman sa hindi mga Pinoy. Wait lang sa linya sa kabila, sa labas. Si Juby? Juby de Guzman? Okay. Hello, Juby! Nawala. Okay, magandang araw po mga kaibigan. Ito si Julie de Guzman at congratulations sa ating kakampi online. At of course, I relate na pakinggan ko yung magagandang balita na pinaliliwanag ni Chan. At natuwa ako kasi kasama ko ngayon dito sa Diamond dito kung saan nagaganap po ang kapingan sa Diamond. Dito si dating Presidente Erap Estrada. At yung narito yung mga gusto natin sa media na kung saan narito din si George Ariola na siya pong Presidente and founder ng pamilyang OFW. Nakita ko na parang magandang i-endorse ay relate na yan dahil alam niyo naman kami mga OFW kailangan namin kayo. But then, gusto ko lang malaman, ito po bang i-remit ay ang bayarin po ba rito ay hindi kasing mahal ng mga regular na remittances na ginagamit namin, no? Kagaya ng mga Western Union, yung mga LBC, mga ganon. Medyo, meron mo bang difference sa charges? Malaki po ang difference ng charges natin dahil nga po, yung ating unang-una po ang ating exchange rate ay laging competitive. Hindi po tayo bumababa. Ang atin namang service fee ay hindi po ito dependent sa kanila ipapadala dahil naintindihan naman natin ang iba ay mas maraming pinapadala, hindi kapares ng iba. So hindi natin ito binibigyan ng mas malaking service fee. Parehas lang po ang service fee at hindi po ito mataas. Garantisado po yan. Ako na po ang makakapagsabi. Our rates are very friendly and very affordable. Dahil alam niyo po ang ating mga OFW kahit po konting diferensya lang po sa ating service fee ay napakalaki na po nun sa kanila. At ito po ay naiintindihan ng iRemit kaya po ang ating service fee ay parati pong friendly at affordable. Yan. So, Ma'am Juby, narinig mo po? Opo. Oo, may Okay, tanong pa? congratulations po at malaking tulong yan sa mga OFW, Ma'am Pe. Oo, may Malaking tulong yan. And of course, meron pa tayong mga ibang benefit na makukuha sa pamamagitan ng iRemit. Malay mo, ma-upgrade pa sila ng mga ilang previs, no? Alam mo, minsan kasi yung mga previs na nakakapag-inganya sa mga remittances Maibalita na ko na ginagawa rin. mga OFW. Oo, maibalita ko na rin ngayong April 15 hanggang May 30 po kung kayo po ay pupunta sa aming mga opisina, pag kayo po ay nag-remit, pwede na rin po kayo mag-shopping. So, meron po tayong mga items doon na pwede po sila Maraming salamat mamili. po sa inyong lahat. ano mga mayan doon? Aba, sari-sari yun, Fe. Pwede silang mamili ng mga chichirya, soda in can, pwedeng mga gamit sa kusina. Yung kanilang mismong pagre-remit ay nakaka-earn po ito ng puntos. At ito pong puntos na ito, agad-agad, pagkatapos sila mamili, alam nyo naman ng Pilipino, gustong-gusto ng merong tiyangge, merong sari-sari store. Ganun po. Sige. Maring Juby, may mga tanong pa o mamaya ka na? Opo. Sige, maraming salamat po at magbabalik po ako mamaya sa aking programa. Oo. Kumusta na lang? Thank you very much, Ma'am Pe. Alam niyo po si Juby ay nanggaling yan sa Japan. For how many years kasama Juby? Maraming salamat po. Mabuhay po ang kakampiyon. Okay, at kasalukuyang may kasalukuyang nagkakaroon din ng press conference diyan sa diyan sa Diamond Nandito po kami Hotel. ngayon sa Diamond Hotel. Sige. Okay. Matindi ang press conference dito dahil puro mga veteranong mga manunulat ang narito ngayon na kung saan Ate Fe, alam mo naman, dala-dala natin yung pamilya natin sa kakampi, sa DWDL at QITD. Maraming salamat sa iRemit, Ma'am Fe. Salamat po. Okay. So, yan tingnan mo. Ang tanong lang dito kanina nung lumabas ako may nag-text sa atin. Yung bang iRemit meron siyang
card na hawakan? Halimbawa, di ba sa ibang mga ATM, yung Sterling, meron ako niyan eh. Oo. Meron ba tayo. kami nga hawakan? Meron tayong members ID, pero yung Sample ka dyan? wala akong dala-dala. Alam mo, ito si Luther, hindi sinabi. Magkano ba yung membership ID? Wala po. Wala Libre? Po. Wala. Ay, Pumunta paano? lang po sila doon sa ating opisina. Yung counterpart dito sa Pilipinas, kailangan din may ID? Hindi na po nila kailangan ng ID. Yung recipient, wala na. Opo, hindi na po. Okay. Yung pong recipient, minsan ang kanilang complaint ganito. Pag sila'y kukuha ng pera sa anumang mga payout station, remittance center, charge sila ng let's say 20, 30 or something like 2% ng halaga na pinadala. Paano po mare-regulate ito ng iRemit? Parang alam Para ko na hindi po sila kung- magre-reklamo, kundi talaga nakangiti sila. Opo. Parang alam ko na po yan kung saan po yung meron pang china-charge. Pero sa iRemit po kasi, kaya nga po nagpapadala ng pera dito dahil nga kailangan nila ng pera. So, hindi natin dapat sila singilin. Ang makakapagbayad niyan yung kanilang kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, kapag ka sinabing 10,000 o 5,000 ang ipapadala, buong-buo pong natatanggap yon ng kanilang mga beneficiaries dito. Wala na pong ibinabawas. Wala na talaga. Hindi katulad noon. Bawas na Bawas. doon. Bawas Bawas pa pa dito. dito. Meron Opo. mga ganun ngayon, Opo. ano? Kung titingnan natin, kasi maraming mga kwento-kwento, no? Pero bago ko tanong yung aking katanungan, si Miss Mayet muna. Walang mic. Sa katanungan, karanasan, yan, talagang hawak. Yan. May karanasan ako. Okay, one time, nagpadala ako sa isang kilalang station, tawag to, refilling station ba yun? Water kasi. Sa isang money, remittances. So ngayon, dahil nagtataka ako, dahil ako magpapadala sa probinsya, sinabing gano'n ang pangalan ng papadalahan, maraming question na pinapipill up sa akin, form na information daw tungkol sa akin, tungkol sa pamilya ko, tungkol sa pagkatao ko. So ngayon, nawala yung ngiti ko sa labi. Ngiti ko, kasi dapat nakangiti, nawala yung ngiti ko. Ngayon sabi ko, bakit ako tinatanong, ako ngayon magpapadala, no? Bakit ganun? Hindi naman ako mapera. So, ang tanong ko is, di ba, kayo nabanggit mo na hinihingi yung mga information tungkol sa'yo, kung credible ka ba doon sa pagpapadala. Anyway, ang tanong is, gaano nyo masisecure ang information na ibibigay namin sa inyo para safe naman kami tungkol doon sa mga informasyon na ibibigay namin sa inyo. Kasi may mga alam ako na bumibili ng mga impormasyon galing sa mga... Tama yan. Nako, Okay. tama itong tanong na ito kasi alam nyo, unang-una na, ang hinihinging impormasyon ay yung laman pong kailangan, yung pangalan ninyo, address ninyo, birth date. There are only 11 mandatory fields na tinatawag. Kakaunti lang po ito para lang ma-establish natin na ikaw nga po itong tao na ito. Tama yun na itanong natin at ang ating mga kababayan ay malaman nila na hindi po tayo kumukuha ng mga impormasyon katulad ng credit card number, no? Wala po tayong mga ganyang hinihinging mga impormasyon dahil tama din po na itanong ninyo how secure is the information. It is secure because we do not share this with anybody. At ang ating kahit po sa loob, sa aming sariling kumpanya, hindi po lahat kami ay nakakapunta doon sa site na yon. Meron tayong mga password, this is password protected, at naninigurado po tayo that kahit po ako, I cannot go to that database, wala po akong access. Piling-pili lang po ang merong access dito. Thank you. Miss Christina, katanungan Yes, ko lang, paano naman pag halimbawa, nandito ako sa Philippines at ako naman na magpapadala sa ibang bansa o kaya sa provinces? Magpunta lang po kayo sa iRemit. We accommodate reverse transactions. Ito yung pamula rito, papunta naman po doon. Pwede rin po meron yun. din, okay. But we do not do domestic remittances kasi So abroad lang talaga? Opo, ang ating pong pinagsisilbihan ay yung pong ating mga kababayan na nasa ibang bansa. So do you have any plan na magkaroon naman tayo dito, pang-local? Malalaman po natin yan. Hindi ko po masabi. Sa ngayon po, ang atin pong license is to operate a remittance for other countries. Okay, thank you po. Yan. So, ang una muna nila, kasi marami na nga naman sa local, di ba? Marami Marami sa competition. local na competition. Pero ang gusto natin yung mas libre. May iba pa ba kayong gusto na abutin? Aside from, alam ko, yung bagong-bago nyo, Japan ba?
Ano ba yung, yan, Japan. Meron pa bang tayong gusto sa Europe ba, ito, Rome, Italy, Milan, ang inyo, dadagdag pa ba kayo? We have United Kingdom also. UK. Austria. Florida. We also have in the Netherlands and Germany, we have agents there na tie up natin. Ayun. In the US, we don't have any wala in the pa. US. Wala pa, oo. Wiki. Nakarating na kasi ako dyan sa Europa, kaya alam ko no? Marami dyan sa Italy. No? Sa Italy. Yung isang tumawag sa atin, hello, Romeo Fernandez. Kasi si Romeo Fernandez, sabi ko, ano bang bangko nga tinanong ko? Hindi ako nagbangko, yun lang sa yun. Pinanggit na ulit. Nakikipagtalo pa ako, Romeo, sorry po. Okay lang yun. Ayan, at least naintindihan mo, Romeo. At naipaliwanag natin. Naipaliwanag natin. Ayun. So, partner, hindi ka naguguluhan sa akin? Hindi, kasi excited ako na tumanggap ako ng remittance. Halimbawa, sa magitan ng online. Yan, online. Sige. Interesado ko dyan. Siyempre, babanggitin ko ang aking email address. Opo. Ganun lang? Pupunta Papadala? lang po kayo. There's a site where you go to, sa Idol po kayo pupunta na site. Idol. At pag nagpunta po kayo dun sa site na yun, it's a very user-friendly site where you fill out at doon na po kayo magta-transfer ng funds. Doon po ninyo gagawin yung inyong remittance. At matatanggap na po ng inyong beneficiary kung ano po yung pinili ninyong mode of transfer. No, basically, yung magpapadala, member na o Visa Opo. card holder ng Sterling. Or kahit na po hindi, kahit na bank to bank ang gusto nila or door to door, kung ano po yung gusto nilang pamamagitan, the mode of transfer, kung ano pong paraan nila gustong ipadala yung pera, magagawa po kasi may mga drop-down choices na po doon, mamimili na lang po sila. At sila naman po kasi ay dati ng miyembro o nagre-remit sa iRemit, kaya meron na po kaming data nila. So, napakadali na lang pong gawin ng online. Security lang po ang concern dahil marami ng hacker ngayon. True. That's very so, hindi true. nang-hack yan. Ay, nako, absolutely not. Kasi, laging chine-check dapat. Dyan tayo nagbubuhos ng malaking funds natin for the security kasi very internet-based ang ating operation. So, sa ngayon, ilan na to? Kasi dahil ang dami, 1,200 partners outside, no? Tama ba? Locally, dito ilan? Marami din, no? We have 1,200 remittance outlets. Yun. In the form of subsidiaries, tie-ups, and agents. Oh. They're located in 27 countries and territories now. Okay. So, yung tanong ngayon, kanina may iniwan kasi kung tanong partner, di ba? Sabi nga natin, kung 2001 ang iRemit, saan ba nanggaling yung idea? Ay, tayo ng ganito kasi ito, maganda to para sa OFWs. Ano ba to? Kita lang ba ang gusto natin o may iba pa? Po, diba siyempre kailangan kikita, di ba? Oo. Nung panahon na yon kasi, back in 2001, kung hindi ako nagkakamali, pero alam naman ninyo, ang OFW, matagal na nagsimula yan. Even during the time of Rizal, there were already OFWs in Japan, no? But nung naging kagawian na ito, no, na mag-abroad ang mga Pilipino, back in 2001, ang karamihan dyan, door-to-door. Dati ang kanilang alam, tapos sumunod na sa bangko sila nagpapadala. Hanggang sa, in 2001, iRemit gave our OFW kababayans another option or alternative through iRemit. Para nang sa ganon, hindi nila kailangan, they don't have to look for a bank. Kasi alam naman ninyo, hindi naman lahat ng tao ay merong bank account, no? So, para dun sa mga walang bank account na meron pa ngang yung iba ko minsan medyo nangangamba rin naman silang bangko. So ang iRemit ay isa lang alternatiba o isang choice na pwede nilang gamitin na facility para sila ay makapagpadala ng kanilang pera na ito ay secure, safe at reliable. So sino nakaisip niyan? Kasi alam mo actually naka-interview natin yung CEO, Chairman and CEO, Mr. Ben Sanchoa, na kung saan sabi niya, kasi ganito yung nangyari dyan ganyan. So, pakikwento uli natin. Bakit Naku, ba may iRemit? Masarap kasi magkwento si Chairman. Baka hindi ko magaya yun. But I know that back in those years,
alam nyo naman, siyempre, pag nagsisimula ka pa lamang, alam mo kung ano yung gusto mong paglingkuran. Alam mo kung anong kanilang pangangailangan. Sapat na siguro na alam nila at that time kung ano yung merkado na gusto nilang paglingkuran. Ito nga ang ating mga OFWs. At siyempre pa, pag ikay nagsisimula, ay kakaunti lamang sila noon. At sabi pa nga nila, nakaupo lang sila noon pag sila yung nagbibilang ng pera, ano. Pero alam nyo, ang lahat ng bagay, kapag ka ito'y pinagtuunan mo ng pansin, lalo na kung alam mo kung ano yung pagsisilbahan mo, kung pagsisilbihan mo, alam mo kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Hanggang sa years later, they were able to, actually, this is the first internet-based remittance provider. In fact, yung kanilang iRemit Visa card at that time, kasi nga wala pa nga ako noon, ito ay ni-recognize ng Asian Development Bank as an innovative product. Itong kanilang card. Ito ay isang personalized ATM at debit card lamang naman. Hindi ito credit card. Basta kung anong ang laman niya, yun ang kaya mong gastusin. Okay? So, pwede ka mabili nga pala, Oh, isa-swipe-swipe. yes. Pa-swipe-swipe na lang ba? That's No? Diba? true. Hindi ka tulad Cashless. noon Diyos ko, sa babang ko, mag-withdraw ako ngayon, pa-swipe-swipe ka na lang. Ito, cashless shopping na tinatawag. Hindi mo na kailangan magdala ng Gusto ko yun, pera. no? Pag swipe mong ganyan, may pipirmahan din, di ba? Oh. Yes. Yun. Malay mo, swipe ka lang, swipe, wala ka lang pala Wala sinuswipe, ka pala di ba? naman, oo. Well, I would like to ask this, yung AMLA, kasi I remember kanina sinabi niya, partner, yung tungkol sa AMLA, di ba? Ang isang OFW, magkano ba talaga yung dapat niyang i-remit? Para maano nung AMLA talaga. Hindi siya pwede mag-remit ng sobrang dami, no? Meron tayong limitations diyan. Actually, yung mga limitations diyan, yung 100,000, 500,000 remittance. Depende pa yan sa mga bansa na ating kung saan tayo nandoon. Ang reason lang naman dito ay deterrent ito, no? We don't want the facility of a remittance service provider to be used for illegal transfer of funds. Ayun. Tama. Kasi yung AMLA, medyo pinag-anuhan namin yan noon. Kampanya. Diyos ko, ang lola po ninyo, rally ng rally tungkol sa AMLA noon. Ang iRemit ay napakamasunurin pagdating yan, no? Dapat lang kasi maging masunurin tayo, no? Lalo na sa pagbabayad ng BIR, pwede rin yan, ano? They can maganda, diba? transfer the funds. Basta sabihin lang nila kung para saan ito, kung ipapadala nila ito sa kanilang mga beneficiaries. Yung sa mga real estate companies, diretso na sa real estate company yon, para alam niyo naman kung minsan pag merong emergency na ipadala ko sa asawa ko, pag medyo nagamit sa iba. Kaya ngayon, gumawa kami ng facility where an OFW can directly remit already to the real estate company. Kunwari, sa Mega World or sa Surewell, sa Century Properties. They can directly remit the money already to the real estate company. Para hindi na pumunta pa kung saan. Okay, bago tayo tuloy-tuloy pa sa ating mga balitaktakan dito with Robert and Vicky Custodio, alamin muna natin ano ba yung mga balita dyan. Ito, panibago naman to, paggamit ng e-cigarette tinutulan. Tutulang opisyal ang Department of Health sa paggamit ng Pinoy na nauusong electronic cigarette o e-cigarette para sa mga nais na tumigil sa panigarilyo. Ito, bago na naman to. Kung gusto mong manigarilyo, ito ang easiest way na ginagamit ng mga kabataan. Ang cigarette mechanical device ay maaaring gamitin tulad ng tunay na sigarilyo. Ngunit walang tabako o tar sa halip na may e-juice sa pagiging flavor, mist o hinihitit. Kasi ito ay meron ito nga mga flavor. May strawberry, may chocolate, at may... mahal yan, mahal. I think 1,500 to 3,000. Gayun pa man, ayon kay Health Assistant Secretary Eric Tayag, Director ng DOH ng National Epidemiology Center, hindi niya inirekomenda ang paggamit ng cigarette. Bakit po? Paliwanag ni Tayag na maaari kasing mapanganib din sa katawan ang mga chemical na naka-e-cigarette. Yes, no? So, yan. So, hindi pala pwede maganda yan, no? Kaya panawagan natin sa ating mga kabataan kasi, no? Marami tayong mga kabataan ngayon na yung mga sose ang dating. Sose ang dating, Mare. Sose ang dating magagamit na kasi kung makahit-hit ka para kang unang panahon. Nakakita na kasi ako nito. Second time na ako nakita nito. Ganyan siya kahaba. Tapos meron siya nilalagay na flavor. Once na bumili ka is 1,500 to 3,000 ang amount nito. Kaya aware tayo mga kabataan, huwag na tayong gumamit ito kasi hindi ito maganda sa ating pangangatawan.
Mag-juice ka na lang. Diyos no? ko dahil Guayabano tayo. juice. Ay, guayabano juice. Okay, meron pa mga ilan? Okay, ito naman patayan to pag natumari kasi kailangan, ito naman, sa Suman, binulgar, sinuhulan umano ng 100 million ng pamilya ni Princess Alea Tuwais sa Rasumana ng grupo ng Pasay City Police. Umaresto sa kanilang tirahan sa Quezon City noong Biyernes ng hating gabi. Ayon kay Chief Inspector Ernesto Vera Eco, hepe ng Special Operation Unit, ang Pasay City Police ay nanguna sa pagsilbi ng warrant of arrest kay Princess Alilia. Inalok niya ng pamilya na awa na umano'y pyramiding scam leader ng Jacob Coco Rasuman sa naturang halaga na kapalit ng paglay nito. Ito mare, nagkaroon ng suhol effect pero hindi naman umapprove ito sa ating mga kapulisan. Kaya saludo ko sa ating mga kapulisan dahil sa ngayon talaga nasa justice na itong mga mag-asawang to. Yan. So, alam ko kagabi nakita ko to kung paano. Kakaawan, daming naloko. Oo. So, balik tayo kay kasama Robert. Alam mo, talaga ako nananaginip para ako'y mapangiti. Sino kaya magpapadala sa akin, maawa sa akin? Ay kasi meron kaming NGO. Alam mo naman, tumutulong din tayo. Pwede ba dito na bigay ko yung account para mag-donate? Kaysa iba pang asosasyon, didirect siya na sa akin? Pwede ba yon? Pwede daw yon? If you have an account number, they can have it. Ganun din ang proseso. Ganun din po. Basta may account number ako sa bangko. Sasabihin mo yun, ibigay. You give them your account number. Doon i-donate. Doon na lang nila ipapadala yun. Ay, problema, sino magdo-donate? Pwede ba kayo magbigay ng referral? We can. Mag-usap tayo nila, Brother Luther. Para Okay. Si La Luther ay hindi pa dumarating. Well, anyway, kasi nabanggit ko yung AMLA, no? Ngayon, alam ko, asan si Mr. Cesar Nucum. Kasi, well, for example, si Mr. Cesar Nucum ay naghihintay ng napakalaking pera, no? Kasi galing sa Inglaterra. O ipapadala sa kanya. Kasi doon sa proyekto nila. So, di ba, sir? Pwede ba yan? Pwede kasi may yun. AMLA, hindi naman. Basta't ito ay mapapatunayan, meron tayong Okay. dokumento, maaari pa rin natin itong tanggapin. So, Ginagawa lang natin ito para alam nila na tayo ay sumusunod sa mga patakaran ng mga bansa kung saan man ay remit. In cases where the money that needs to be transferred is more than the cap limit na tinatawag, maaari pa rin itong tanggapin basta't kompleto ang papeles kung para saan po ito Ayun, gagamitin. sir. Mag-o-open na tayo. Kasi meron sila sa United Kingdom. Meron sila sa Europe Katulad ng mga real estate companies, kunwari, medyo malaki ang, pag nag-down payment ka, 1 million ang iyong ibabayad. Basta't kompleto ang papeles nito, natatanggap po natin ito. Yung katulad yung ano yung maximum cap na 500,000. 500,000 in Dito po pesos yun. na yun. Opo, dito po yun. Papunta dito, opo. per transaction. Hindi po, a month. Ah. Dito papunta po dito. Subjected din po ito sa mga limitasyon ng bawat bansa. Iba-iba din po yun. Pero basta't papasok dito, antimano, tayo po ay meron ng limitasyon kaagad, no? Kung 500,000 per month ay medyo base kasi doon sa AMLA natin, yun yung allowed lang nila. Kaya nakukuhan. Yung binanggit mo na more than that, paano ang treatment ninyo? We still accept this for as long as this can be documented. Basta't alam po kung saan po ito gagamitin. Of course, saan po diretso po. Yung gagamitin, yan ang isa sa we can talaga na may gagamitan sa mga proyekto lang. Opo. Kasi may inaasahan to si Sir na malaki talaga. Hindi lang sa akin. Sa buo, oo. Sambayan ng Pilipino yon, pera ng sambayan ng Pilipino yon. Sabi nga na matagal lang nandun sa Barclays Bank, London. London? Yes, Siguro yan, pag-usapan ninyo yan, pwedeng sa mga susunod na panahon, pag nandyan na talaga, pag-usapan natin yan, di ba? Kasi para mas mabilis. Mabilis kasi ang pinag-uusapan natin kasama Robert at saka si Vicky. Tanong ko, ganito, nagpadala si OFW galing ng Milan. Yan. O kaya sa Italy, sabihin natin, yan, kakilala ko si Romeo. Okay, ilang oras dito?
Wala pong oras. Ito po ay segundo lamang. Wow. Segundo? Isipin niya, di ba kung pan-tuition fee, di ba? Teka, Real time po ito. Wag lang po yung door-to-door. Pag door-to-door kasi yan, pag within Metro Manila, same day ang delivery nito. In provinces and ultra-remote na tinatawag ng mga probinsya, depende po yung kung gaano kalayo. Pag probinsya na dito-dito lang po, next day. Pag ultra-remote, inaabot po ito mula 3 hanggang 7 araw. Depende po kung gaano kasi kalayo. But if they use the more modern facilities, real time po ito. Pag pindot po ng ating frontline sa ibang bansa, ay nandito na po ang pera nila. So, pwede ako ma-notify sa magitan ng online at sa magitan ba ng cellphone? Normally po, depende sa mode of transfer mo. Kapag ito ay yung tinatawag natin remittance pick-up, meron po itong text message na matatanggap. Kaya napakahalaga sa ating mga kababayan, nananawagan din po ako na magbigay po sana tayo ng tamang detalye para hindi po ito magkamali. Ang number po na kailangan ibigay ninyo ay yung tamang number na inyong magtatanggap ng pera dito. At mag-ingat po tayo pag kinuha ninyo ang reference number ninyo at sinabi ninyo sa inyong tatanggap dito kung ano yung reference number, tamain po natin. Kaya kung minsan hindi nila matanggap, mali yung isang number, kulang na isang number. Tsaka, sana po maintindihan ng ating mga kababayan na kailangan po ninyong sabihan ang inyong tatanggap dito na beneficiary na magdala ng valid ID. Ang mga valid ID po natin, usually these are the IDs that are government issued. Yung voters ID, SSS, yan. Kailangan ng ID ay pirmado, hindi po expired, at kailangan po ay merong larawan. Kailangan meron pong picture. Sana maintindihan ng ating mga kababayan na para din po sa protection nyo ito, dahil kung wala pong picture ito, ay maaari pong magpanggap kahit sino, dahil madaling gumawa ng IT. Kailangan merong retrato ito, merong lagda, at sana ito ay hindi naman expired. So, sabihan po ang ating mga, yan po ang dahilan kung minsan pag hindi matanggap. Hindi nila matanggap. Ay kulang na isang number ang binigay na reference number. Ay wala naman picture o expired ang kanyang ID. So sabihan po natin mga kababayan ang ating mga beneficiaries, sana sila ay may ID. Anong klaseng ID ang pwedeng i-present? Kasi baka mamaya may ID-ID-han lang. Mahabang listahan yan. But normally, these are government-issued IDs. SSS, yan. Voters ID, postal ID, yan. Passport, driver's license, yan po ang ating mga ID na madali lang naman pong magpagawa ng ganong ID. Like you go to the post office for a postal ID. Pwedeng isang ID lang okay na. Kasi isang ID lang po. Isa lang po ay husto na po. Basta't ito po ay isang valid ID. Yan. Okay, talaga bang sigurado na hindi na kami sisingilin pag kami tumanggap na remittance sa anumang mga accredited partner nyo? Opo, bakit naman halimbawa, pag siningil kami, pero saan na kami magre-reklamo? Ay, sa akin. Sa pusa, i-remit po. Sa i-remit. O kaya kung gusto ninyo, mas mabilis, dito kayo. Dito. Pwede kayo tumawag dito. Kakampi ninyo ito. Kakampi ninyo ito. At syempre, tayo yung bibigay sa kanya ng mga ipapaabot natin lahat. Kaya nga, na-invite natin dito. Kasi kayo po nagsabing, invite ninyo. Sabi nga, invite ninyo naman itong taga-i-remit. Eto na po, di ba? Kaya sa susunod, kung may mga reklamo kayo, pwede na kayo dito sa amin. Bigay ko na rin po ang aming number. You can call our trunk line is 706-499. So 706-9999, and please ask to be connected to our 24/7 customer service. Yung cellphone nyo, ma'am, hindi nyo bibigay? Hindi pwede. Pag binigay ko ang cellphone ko, wala na ako cellphone. Baka number lang. May tanong pa. Ito, ma'am, yung iba pa namin tanong. Alam nyo kasi sa Facebook, maraming nagtatanong, no? Kailangan po bang mag-sign up para lang makapagpadala bago sa iRemit? Kahit saan yan sa buong mundo, Yung signing up, by that you mean do they need to pay anything? Yes, ma'am. You don't need para to pay anything. No. You just sign up if you want us to have your data. Yes. Tapos kung hindi ka pa magre-remit, okay lang. Para at least nandun na sa amin ang iyong data. Wala po itong bayad. Available na rin kayo nationwide. Not nationwide. Globally, yes. Wow. Sa mga nabanggit ko kanina sa Asia Pacific, sa Europe, Europa, Canada, at sa Middle East. Yes.
Yes. At saka siguro meron naman silang ano, no? Ito, nakabukas tayo, Yes, no? you can go to the website. Oo. Website nila. www.myiremit.com. Yan, www.myiremit.com. Tama? Opo. Yan, baka naman mamaya, nagkalmin na naman ako. Sir, meron pa, alam ko, marami kang gustong itanong-tanong dyan, kaya hindi ka umalis. Doon daw kay Laking, sa United Kingdom, meron na bang iRemit? Meron, Yes. meron. Oo. Manchester and Suggestion lang, dagdag pa, no? Kung meron points doon sa nagpapadala, I think much better, bigyan nyo rin ng points yung dito, yung tumatanggap. So that lalong sila yung magsabi doon sa kanilang Opo. dito, meron po bigyan nyo tayong more. ongoing ngayon pagka po kayo ay gumamit ng Palawan Pawn Shop na aming bagong partner ngayon. Balik pamasahe po para sa beneficiary. magaling. Kung yung nagbibigay po tayo ng halagang 40 pesos para kahit man lang yung kanila ipinamasahe papunta, ay binabalik po sa kanila. Yun yung maganda po yun. Opo. Kaya sabi ko, aside from that, para lalo silang mainggan niya yung Opo. narito, you can give points kung ano man Yes. kuan. Tsaka isa pa yung bigyan nyo ng raffle. Nung pong ating unang pauna po natin, nagpabuena mano panalo po tayo. Weekly po, nagpa-raffle po kami ng 25,000. Sa mga global offices po doon sa yung mga- ginawa. Siguro dito rin, sa mga susunod, malay mo. Tsaka malay dagdagan lang. nyo, yung aside from that, dagdagan nyo pa ng mga possible projects for those sa lahat ng nasa OFW. Yan. Na kung sila umuwi rito, they have already, meron na kayong mga nakahanda, yung mga small scale Opo. na pwede nilang pasukan. Na yung mga negosyo. alam mo yung negosyo, medyo may kahirapan ng negosyo kasi sa totoo, kahit nga yung magagaling na tao bumabaksak sa negosyo, no? Yung mga yung mga permanente bang trabaho na mapapasukan Pwede nilang nila. pasukan. Oo. Negosyo mahirap 'yon. Nakukan dahil kung di ka sanay humawak ng malaking pera, hindi kuan mahirap. Yun. Sabi ko dagdag lang para lalong nakukan sila yung kahit information lang na nare-receive nila, naiinggan niya sila sa inyo magkuan. Kasi you give yung mga oportunidad na pagka dumating sila, tsaka yung pagpapaalala, yung savings. Oo. Yun ang importante na yung mga nakakatanggap dito. Alam mo, kung minsan panay piyesta no? Pag dumating yung pera, piyesta na naman. For the information of everyone, we are in constant coordination with some NGOs for yung kanilang mga financial literacy campaigns. Kahit po yung kanilang mga anak ay nagkaroon po kami ng isang programa, yung Valentine Card Making Contest para sa mga anak. Ngayon pong summer, merong summer workshop po na ang iRemit po ay nakipag-coordinate din sa mga NGOs para makatulong po. Yun. So marami pa siyang gagawin, no? Meron ngayon summer camp na gagawin, summer camp workshop. At alam ko magtuturo rin tayo ng mga livelihood sa mga susunod na panahon. Yan, tama ka, Cesar, naunahan mo lang ako. Oo. Pero actually tama yan, tama. Actually, sabi ko nga I've been in 4 months ako doon. Gumawa na ako ng feasibility study para doon sa mga OFW. Sabi ko nga, yung maliliit nilang pagsamasamahin nila, ay kumikita sila maliban doon sa tinatawag na pag-uwi nila, nakakasigurado sila. Sabi ko nga, it's just an information na binibigay namin. Pwede tayong sa susunod, pwede kami makipag-coordinate sa inyo para sa kuha ng mga OFW na kukuha. Okay. Sige po. So, with that, popost muna tayo sa dalawang may katanungan pa dyan. Sandali-sandali lamang at kasi magko-commercial break muna tayo. Bahalang kamot-kamot isakat. Marinig ko lang pangalan mo, nangingiti na ako. Nararamdaman ko saya na dala mo sa puso ko. Dahil sa'yo
nagsisikap ako. Nagkabahay ako sa tulong mo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Huwag ka sanang magbabago. Lagi sanang isipin ako. Kasi ang kinabukasan mo nakaasa sa'yo. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, pag-ibig ko. Love kita, love kita, pag-ibig ko. Miss ko na si Papa at ang aking buong pamilya. Ngunit tuloy pa rin ang larga sa ibang bansa para kumita. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Mahirap man ang nag-iisa, ngunit dahil sa'kin sila'y umaasa. Okay na rin, titiisin, ng buhay namin ay pagpalain. Kaya't sa aking bawat padala, sa iRemit lang may tiwala. Sa iRemit ay sigurado ka, aabot ang pagmamahal mo sa kanila. Kaya't mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Okay, bawal ang kakamot-kamot. Dito po live, balik po ang ating Ugnayan Media Forum sa Kakampi Online. Kapiling pa rin po natin ang Station Manager, Fen Nicodemus at Vicky Custodio. Sa ating panauhin, Maria Cristina Castillejo, ang Assistant Vice President ng iRemit. Labing sandali na lamang bago po tayo mag-sign off. Siguro meron pa tayong mga katanungan na dapat may parating sa ating guest ng iRemit. Okay? Question? Sige na, tapos susunod. Kasi alam nyo mga partner, meron tayo ngayon ditong inventor sa pamamagitan ni Engineer Aiko na kung saan ay marami rin niyang katanungan kasi at tatanungin natin siya maya-maya lang pagkatapos ng isang katanungan mula dito sa ating audience. Sige, Nelly. Meron na. Magandang tanghali na ba? Tanghali, umaga pa lang.
sa mga guests natin. Si Nelly po ako sa taga-community. Ako po yung organizer ng mga ng pamilya at saka yung ng mga OFW. So ang tanong ko with regards dun sa I-remit kasi medyo late ako. May minimum, maximum po ba ang pagpapadala? Yun yung isa. Tapos yung pangalawa, yung charge locally at saka international parehas lang ba? Kasi kung halimbawa nagpadala sa akin, gusto ko naman magpadala sa kamag-anak ko na nasa probinsya, parehas ba yung charge noon? Tapos yun nga, yung international at saka yung local charges. Unang-una na, Nelly, salamat sa tanong mo, ha. Ang I-remit is dealing with our foreign offices lang, wala tayong local money transfer. So, ang transfer po ay pamula po sa ibang bansa, papunta po dito sa Pilipinas. Wala po tayong local. So, ang charges naman po na nabanggit ko po kanina ay hindi po ganun kataas, very competitive ang rate natin. Isang flat rate lang tayo, kahit magkano ang ipadala mo. Wala tayong minimum, pero may maximum gawa ng AMLA. Hindi tayo pwede magpadala ng more than the required, yung ating by law na pwedeng ipadala kada buwan na 500,000. Yun lang ang maximum na limit natin. Sa minimum, wala, syempre. Wala tayong pwede. Kahit magkano pwede nila ipadala. Kung yun ang gusto nila ipadala, kahit na 5,000, 10,000, kung ano ang kaya nilang ipadala sa akin, kanilang mga mag-anak dito. Pero siyempre, conforme pa rin yan, pero kaya sinasabi ni Cesar, marami yung ipapadala, conforme rin sa mga papeles, na ma'am? Isa na lang po, may partner na bangko ba yung I-remit? If ever na gusto magpadala locally, yung... Dito po, wala tayong local. Wala pa po tayong local na operations. Partner bank. Receiver, kahit na anong bangko po pwede kayo magpadala. Okay. Magmula po sa ibang bansa, pag sinabi mo ang bangko ko ay Rural Bank of Quezon, papadala natin doon. Okay. So kahit nasa wala particular na bangko. Wala po. Okay. Wala po. Kahit nasa ang bangko po ang inyong bank account o nang magkukuha ng pera na beneficiary, doon po niya ipapadala. Kunwari ako'y magpapadala kay Kuya Robert. Abay, kung alam ko ang account number niya, ay siya'y papadalhan ko. Notify na lang dito. Notify na. May nabanggit kayo dito, related po sa tanong niyan, ha? Hindi ba kinakailangan member ng Megalink or hindi naman BankNet? Po. Hindi naman po. Basta pag sinabi mong magba-bank transfer ka, you transfer the amount to the specific bank that you will specify in the transfer. Quick lang question po. Yung kung direkta na po sa bank account po, pwede ba yan? Na you don't need na collection, ibigay mo na lang yung bank account number ng bank na yon, so you don't need na ma-collectahin pa doon. No, it will have to pass through the facility because we facilitate that. They cannot just transfer to the bank directly kasi. Just for example binigay ko yung pangalan ko, bank account number ko, pwede na pa doon yon? Hindi. Pupunta na po yun sa bank account number ninyo. Through I-remit. Kahit na hindi na ako mag-kwan pa, yung ibig kong personalized na ikwan. No, but you have to be there. You have to transact the business. You cannot just give the account number tapos magta-transfer. AMLA requirement po yun. There has to be a face-to-face. Hindi, merong isang paraan na sinasabi ni Cesar na automatic credit. Parang dineposito na agad direkta doon sa local banko. Na anytime, ma-check ko sa magitan ng e-banking na na-credit na yon. Yes. You can actually check if it has been credited to your bank account in the Philippines already. But if you transact with I-remit, you have to walk in the office and do the transaction. Let them know that you want to transfer funds directly to your bank account in the Philippines. Yun. Yeah. So malinaw, maliwanag yon. Ngayon, balikan na natin naman ang isa nating kasama, kaibigan, kakampi, ang ating engineer Aiko, isang inventor naman na relate kasi ang hilig naman, ang gusto naman nito ay maging malinis ang hangin. Ay pa rin yan. Kanina I-remit. Ngayon, Aiko naman. Okay. Very good. Aiko, yan. So magandang araw po, engineer. Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat po sa inyong pagkumbida sa akin dito. Engineer, itong na-invento mo na machine ba to?
inilalagay ito sa sasakyan, ano? Gadget, O, gadget. Ipaliwanag niyo po ba? Ano nga po ba ito? So, May makikita ba tayo dyan na picture? Oo, sige nga. So, matagal na po ang problema natin sa ating mga sasakyan. Opo. Sa buong mundo po ito. Sa hanggang ngayon po, ang ekonomiya po ng mga sasakyan, isa sa pinakamalaking dagok sa bawat bansa. Especially sa atin, third country tayo, mababa po ang teknolohiya nating nalalaman tungkol sa mga sasakyan. Ang tinatouch po ng gadget, yung pong fuel, unbound fuel, hindi po nasusunog lahat ang kurudo o gasolina na ginagamit natin. So, pag meron na pong carbon, ang carbon po ang number 1 na problema ngayon natin sa mundo. Yan po ang nagbibigay sa environment ng problem, lalo po kung nabasa natin, nakita natin sa TV ang nangyari sa China. Mabigat na problema po ito. Dito po sa Pilipinas, wala pa hong masyadong assistance na para ma-solve, ma-prevent ang pollution. So, matagal na po yan. Kumampanya na po ako sa iba-ibang sektor dito sa Pilipinas. So, natigil lang po ako dahil sa maraming naglabasa na gadget na nagpipretend sila na kaya nilang i-prevent ang pollution. So, sa dami po ng nagugulo ng market, sa dami ng naniniwala na bumibili, hindi naman effective, isinet sa side ko po yung sa akin. Naglaylo ako, lumipat ako sa isang project ko. Naglabasan po yung kamukha ng sa akin. Oo, nakinopya nila. So, lalo po ako Natismaya. Pero actually, ito po yung gadget, no? Ito yon. Ito diesel ito, no? Pan-diesel engine. Ito isa ay gasoline po. Ito pang gasoline naman to. Diesel, interesado ako sa diesel. Palit tayo. Yan. Diesel. Gasoline ito, pakita mo yung isa, diesel. Okay, diesel. So, ito ay nilalagay po sa sasakyan. Kasi intake manifold lang po. Wala pong minomotified sa sasakyan. Okay. Basta ikakabit lang po. Ikakabit. Meron tayo dyan di ba? Pakita mo yung kinabitan. Kasi alam niyo mga kakampi ko, nilagyan po yung sasakyan dito sa kakampi. Oo, yung service ng kakampi, nilagyan po nila. Tingnan ko kung mapapakita ni Chris, yung inilagay dito, ngayon tinitingnan natin kung totoo ba, hindi ako magsasalita kung hindi totoo o totoo man. So, ibig sabihin, inilagay ito dun sa service ng kakampi at titingnan natin ito at ngayon tinitingnan natin, engineer, kung totoo ba o hindi. Okay. Yan, chinek ko yan. Technically, paano po ang prinsipyo nito, ang Engineer Aiko? Ayan, Ang purpose lang po ba ma-eliminate yung carbon? Pagka-install po ninyo, nag-work po siya, suction po. Pag umandar ang sasakyan, nagsasak po ng hangin sa intake manifold. Sasama po siya. Pag yung chemical po niya, nakasama ng hangin, sumama po dun sa composition ng gasolina sa makina, meron po siyang chemical. I-convert po niya yung hangin sa nitrous. Yung nitrous po, susunugin niya yung hindi nasusunog na fuel. So, wala po kayong waste, wala po kayong unburned fuel na maiiwanan ng sasakyan sa environment. So, malinis po ang hangin natin kung lahat ng sasakyan mayroong gadget. So, wala po tayong, kung nasusunog po lahat yung kurudo o gasolina ng ginagamit nyo, yung efficiency po ng sasakyan nyo, ang performance, po siya, nasa number ng performance. Yan. Okay. So, kung nakikita na po niyo sa screen natin, ayan, ikinakabit ito. Ito, anong tawag po natin dito? Aeronitro po. Ayan, Aeronitro. Yan. Aiko Aeronitro. Kung makita po natin sa screen, ayan, ikinakabit niya yung gadget na hawak ko kanina. Ayan po, tama? Kinakabit, Mayet? Yan, kinakabit ngayon dyan. Saan ikakabit yan, sir, banda? Sa intake manifold lang po ng sasakyan. Lahat po ng sasakyan, merong intake manifold. Hindi po kailangan baguhin yung makina dahil sa magkakaroon po tayo ng violent doon sa mga car manufacturer.
So, may sinasabi kanina si kasamang Robert dito, sa ano lang ba daw pag tanggal ng pollution yung device na ito o may iba pa? Ang teknolohiya po mahaba, no po. Oo. So tingnan lang po natin yung pag naalis ang pollution, binarn niya, ano po ang nangyari? Nawala, nasunog. Nasunog po doon sa loob ng sasakyan. So naging additional compression siya, power. So mararamdaman niyo sa sasakyan niyo, mawawala yung usok, lalakas siya. Pag lumakas po siya, additional kilometer siya. So, ang ibig sabihin, instead na tumatakbo lang kayo ng 8 kilometers, magiging 10 o magiging 11. So, yung additional po na yun, in a month, savings po sa fuel. Pag wala pong carbon, savings sa maintenance ng makina. So, ang pinakamahalaga lang po na objective ko dito, malinis yung air. Wala yung pollution. Very laudable ito. Nakita ba ito natin pamahalaan at meron na kayong recommendation? Marami na po akong napuntahan. Hindi lang po napuntahan at sinertified na po. Certified po ng DOST. Kaya lang po, doon sa panahon na yon, marami po naglabas ang gadget. Ayoko po lumabas na may mga kasama tayong maraming kiniklaim na wala naman sa tsuri. So, naglaylo lang po ako. Siguro po ngayon panahon na dahil sa nakita ko nangyari sa China at ang nakikita ko naman na ekonomiya ng ating transport. Ang target ko po ngayon kung matutulungan niyo ako at saka ni Mayet, kaya po ako ngayon lumabas, naglaylo muna ako ng ilang araw dito sa malaking project ko na gusto ko po sanang asistihan si Mayet kasi po si Mayet ang inauthorize ko sa marketing. So hindi ko po naasikaso to. So si Mayet naman, hindi naman sa technical, hindi rin naman business woman. So, kailangan asistihan ko siya dahil nakikita ko po ngayon ang transport natin talagang pabagsak na po tayo. Pagdating po sa marketing, ano po ang detalya nito? Mayet, ikaw bang papaliwanag? Paano ito available sa market? So, bago yan, wala pa yata sa market ito, ano? Wala pa. Tinigil po namin. Tinigil nyo. Pero, ang umpisa ko po, nag-umpisa po ako ng 83 dyan R&D po lahat. Kumuha po ako ng data lahat. Galing po ako sa Forbes Park. Meron pong firma si Mr. Concepcion dyan na napibend ko po yung pollution nila na ibaba ko hanggang sa 92%. So may mga dokumento po ako. Yon. So mamaya po, 2 o'clock. Andito ba kayo ng 2 o'clock? Okay, hindi, mamaya ulit, mas maganda, ipagpatuloy pa rin natin ang discussion para dito. Kasi, gusto rin natin tanungin, meron kasing inilagay dun sa sasakyan ng kakampi. Gusto natin sanang tanungin yung driver o yung naghahawak ng manubela nito, o paano ba yung machine, itong sasakyan, kailangan matagal na nakalagay dyan, ilang buwan na ba yun? Ilang linggo na ba nailagay yun doon? Itatanong natin mamaya sa kanya sa 2:00 siguro, ano nga ba ang naging implikasyon ng pagkakalagay nitong gadget na ito doon sa kanyang sasakyan? Mamaya yon, pakinggan uli natin mamaya po 2:00 kasi medyo we're running out of time. Yon. Ha? Yun, i-tune up pa pala ninyo. Ganun yun, sir? Oo. Ang ano po kasi, pagka-use car na, siyempre nagbaba na ng efficiency yun. So kung malilinis po ng gadget yung makina, kailangan po ilagay dun sa standard na mga adjustment pa rin yung sasakyan. So, pwede tayo mag-demonstrate, gamitin natin yung sakyan ko mamaya. Opo. No? May kabit na naman ako bago kabit ito. Papaniwalayan po natin ng publiko na ang tubig kayang sunugin ng makina. Yan, pwede ka magmaneho ng tubig, ng water? Pwede po natin buhusan ng tubig, hindi mamamatay ang makina. Okay. I-demo yan mamaya, kuhanan ninyo ng video. Okay? So mamaya, sir, medyo wala na naman tayong oras, no? Okay. Kaya hinga na muna natin ng mensahe ang ating ating panauhin dito. Siguro, engineer, ikaw na muna magsimula ng message sa ating mga kababayan. So, hindi po tayo dapat mawala ng tiwala sa ating sarili. Ako po, ang paniniwala ko, ang Pilipino, isa sa pinakamatalinong tao sa mundo. So, mababa lang po ang dating natin. Pero sa pagdating po ng panahon, makikilala po tayo na sa level tayo ng teknolohiya. Sa katunayan po, ito,
Pagka po na ituloy-tuloy natin, ang benepisyo po na ibibigay nito sa daigdig, hindi po matatawaran. Sapagkat wala pong bansa ngayon na nakakapreventa ng pollution. So, kung kauna-una ang pagkakataon, masasabi natin na bumaba ang pollution sa Pilipinas, nakikita naman po sa satellite. Dahil sa ginawa natin. Prestige na po siguro ng Pilipinas yan. Yun. At syempre, para naman sa ating Maria, tatlo tayo palang Maria nandito, o ba? Oh, Maria Fe, Maria Victoria, Maria Cristina. Ay, naku, kaganda. At ito ang ating pare. Tres Marias. Tres Marias, oo. Diba? Well, anyway, nasa iyong pagkakataon, magbigay ka ng mensahe, Miss Maria, sa ating mga OFWs, at lalong-lalo na, ay, kila Cesar, yan na yung unang magiging, napakalaking transaksyones, yan. Sige, Ma'am Cristina. Unang-unang po, maraming salamat at kami po ay naimbitahan dito. Sana po at naintindihan po natin na kapag tanong po tayo na mabuti, sana po nakinabang ang lahat sa mga tanong at sa mga sagot na naiparating namin sa inyo lahat. Gagawin ko lang pong maiksi. Sana po makakapagpatuloy kaming magbigay sa inyo ng ngiti sa inyong bawat padala. Kami po ay kakampi ninyo sa inyong mga pangangailangan for your money remittance needs. Okay, maraming salamat po. At magandang tanghali. Yan, magandang tanghali din po, Miss Vicky. Good afternoon to Miss Joan Gacula kasi Saturday nagkaroon siya ng proclamation. Bagitin ko lang, congratulations dahil ang kanyang mga kababayan talaga naman tinangkilig siya. In behalf of my partner Vicky Custodio po ito para sa programang Agham at Agrikultura. At siyempre, ako muna. Siyempre, dahil ikaw mag-aano lahat. Oo, ikaw lalagom. Lalagom. Tama ba ako doon? Tagalog yun, no? Okay. At muli po ito, Unicorn Fe Nicodemus nagsasabi sa inyong lahat po ng inyong mga problema ang kinakaharap at katanungan. Dito lamang yan sa Kakampi Online. At siyempre, ang aking partner, ikaw maglalagom lang. Malalim na lagum-lagum yan. At sa pamamagitan po ng Kakampi Online, sumayin nyo ang 2 oras na Ugnayan Media Forum at muling babalik every Monday at inyo pong tunghayan sa pamamagitan ng ating kakampi-news.blogspot.com at yan din sa www.ustream.tv/channel/Kakampi Online with telephone numbers 553-8656 every Monday 10 to 12 in the morning. Maraming salamat sa mga panahon natin ng iRemit at Engineer Aiko. At dananyan din po natin ang ating panahon muling babalik po ang inyong lingkod para sa programa every Tuesday 5 to 6 in the afternoon. Most welcome si Engineer Aiko tomorrow. Okay, maraming salamat Maria Cristina Castillejo at Engineer Aiko. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Kakampi Online. Din natin ginagawa paulit-ulit. Ito ang aming simula. Simula na simula.